Tumugon na ang Europa sa banta ni Donald Trump na sakupin ang Greenland. Hiniling ng European Commission na kansilahin ang kasunduan sa Amerika at simulan ang totoong digmaang pangkalakalan kung iyon ang nais ng presidente ng Amerika. Sa Denmark at Greenland, nagkaroon ng malalaking rally laban sa pagsakop ng Amerika sa Greenland. Pero tuloy pa rin si Trump. Kamakailan, nagpatupad siya ng dagdag na taripa sa 8 bansang Europeo dahil hindi nila sinuportahan ang kanyang planong sakupin ang Greenland. At sinamahan pa ni Trump ang mga taripang ito ng bagong pahayag kung saan ipinahiwatig niya na parang ilegal na nagmamay-ari ang Denmark ng Greenland. Mas mainam daw na ibenta na lang ng Denmark ang isla sa mga Amerikano na 150 taon nang sinusubukang bilhin ito. Interesante, sa Europa, diretsahan nilang sinasabi na kung gusto ni Trump ng digmaan, makukuha niya ito, pero hindi ang Greenland. Talakayin natin sabay-sabay ang mga bagong balita sa Greenland, ang agresibong kilos ni Trump laban sa Europa at tugon ng Brussels. At agad kong sasabihin, habang pinapakinggan ninyo ang episode na ito, tandaan ninyo ang isang bagay. Kung sakaling subukan ni Trump sakalin ang ekonomiya ng Europa para sa ideya ng pagsakop sa Greenland, tiyak na maaapektuhan ang suporta ng Europa sa Ukraine. Dagdag pa, na itutulak lang nito sa likod ang issue ng digmaan ng Russia at Ukraine na mistulang hindi na pangunahing prioridad. Ako si Alexi Pechi. Pag-usapan natin ang paksang ito. Bago magsimula, mag-subscribe, mag-like, mag-comment at i-follow ang Telegram channel kong Pechi News. Ang link ay nasa video description. Dito namin agad inilalathala ang bagong balita. Kamakailan, sinabi ni United States President Donald Trump na magpapatupad ang Estados Unidos ng bagong taripa sa ilang produktong Europeo kung walang kasunduan sa pagbili ng Greenland. Si Trump mismo ang nagtakda ng mga deadline. Sinabi niya na simula Pebrero 1, magpapataw siya ng 10% taripa sa lahat ng produkto mula sa Denmark, Norway, Sweden, France, Germany, United Kingdom, Netherlands at Finland. Kung walang kasunduan sa bentahan ng isla, bago Hunyo 1, itataas ni Trump ang taripa sa 25% at posibleng dagdagan pa. At si Trump naman, sa kanyang estilo, nagsimulang magsalita ng kalokohan na di umano'y taon-taon sinusuportahan ng Estados Unidos ang Denmark. At ganoon din daw ang sinabi niya tungkol sa Canada. Sa huli, lumapit ang Canada sa China, habang patuloy si Trump sa pagsabing Amerika ang nagpapakain sa lahat. Noong simula pa lang ng nakaraang taon, nabanggit ko na sa palabas ko si Trump at ang kanyang mga taga-suporta. Dapat nating unawain kung ano ang ibig sabihin ng subsidyo, kung ano talaga ang ibig sabihin nito, at kung ano ang tinatawag na trade imbalance. Magkaiba ang mga bagay na ito. Pero tingin ko, sinadya ni Trump tawagin itong subsidyo. Heto sinabi niya, ilang taon na nating sinusuportahan ang Denmark, lahat ng bansa sa European Union at iba pang mga bansa nang hindi naniningil ng taripa o anumang ibang uri ng kabayaran mula sa kanila. Ngayon, panahon na para Denmark naman ang magbalik ng pabor. Sa kabuuan, mukhang padalos-dalos na desisyon ng isang binatilyo ang mga pulisya ni Trump. Kahit sa White House, di rin nila masagot kung ano talaga ang mga bagong taripa. Ito ba'y 10% taripa dagdag sa kasalukuyang buwis? O para lang sa ilang produkto? O ano talaga ito? Paano natin titingnan ang kasunduang pangkalakalan ng Estados Unidos at Europa na pinirmahan noong nakaraang taon? Kaya nga sa Europa ay sinabi na, pakinggan ninyo, kailangan ng kumalas sa kasunduan sa kalakalan kasama ang mga Amerikano at sa hinaharap ay dapat maglagay ng mga parusang multa kapag nilabag ang kasunduan. Tulad ng ginawa ni Trump ngayon, may pinirmahang kasunduan sa kalakalan na malinaw ang hangganan at may negosasyon. Pagkatapos, nagising si Donald Trump at sinabi, wala akong pakialam, gusto ko lang. Sa kasunduan sa kalakalan, maglalagay ako ng dagdag o hindi dagdag. Basta, mga bagong taripa na 10. Paano mo haharapin at kakausapin ang ganitong presidente? Paano ka papayag at pipirma ng kasunduan na may bisa? At paano mo magagawa iyon? Sa Europa, sinasabi nila na kung pipirma ng kasunduan sa mga Amerikano, dapat malinaw na kapag nilabag ito ng Amerikano, magbabayad sila ng multa. Kung hindi, hindi uubra. Sinabi ng Foreign Minister ng Denmark na si Lars Løkke Rasmussen na ikinagulat nila ang mga taripa ni Trump
matapos ang isang konstruktibong pagpupulong kasama sina United States Vice President J. Vance at Secretary of State Marco Rubio ngayong linggo. Nanawagan ang European Union na suspindihin ang kasunduang pangkalakalan nila ng Estados Unidos na nilagdaan noong nakaraang taon. Ngunit hindi pa ito ang katapusan ng issue. Nagbabala rin si Trump na mag-ingat sa kanyang social media message. Ayon sa kanya, ang pagpapadala ng sundalo ng mga bansang Europeo sa Greenland ay nagdudulot ng delikadong sitwasyon sa seguridad at kaligtasan ng planeta. Bagaman ang pagpapadala ng mga sundalo ng mga bansa sa NATO para lumahok sa mga pagsasanay sa Greenland ay hindi naman isang bagay na kakaiba. Ang pagpili ng oras ng operasyon ay nagpapakita ng suporta sa Denmark at pinapakita ang tensyon sa Transatlantic Alliance. Nagpasya ang Alemanya na pauwiin ang 15 sundalo nila mula Greenland matapos lang ng ilang araw na pananatili. Pero hindi ipinaliwanag ni Trump kung paano makakaapekto sa kaligtasan ng planeta ang pagpapadala ng NATO sa Greenland. Ayon kay Rasmussen, sang-ayon kami sa United States na kailangang gumawa pa kami dahil hindi na mababa ang tensyon sa Arctic. Dahil dito, kami at ang mga kasosyo sa NATO ay pinalalakas ang aming pagsisikap ng bukas sa aming mga Amerikanong kaalyado. Hindi naging argumento kay Trump ang pahayag na ito. Sunod, dagdag pa niya, 150 taon nang sinusubukan ng Estados Unidos makuha ang Greenland. Kaya panahon na raw sumuko ang mga Danish at ibigay na ang karapatang iyon. Sunod, iginiit ni Trump na ang mga makabagong armas at depensa tulad ng gintong kupola ay nagpapalakas sa kontrol sa teritoryong ito. Binigyang diin ko, wala pang gintong kupola ngayon. Kasabay nito, sinimulan ng Republikanong media ang issue kung paanong inapi ng mga Danes ang mga taga-Greenland sa loob ng siglo at nadarating si Donald Trump upang iligtas ang katutubong mamamayan ng Greenland. Ang paboritong dyaryo ni Trump na New York Post ay naglabas ng artikulong kahawig ng propaganda ng Russia Today. Simple lang, may mamamahayag sa Denmark na nakahanap ng ilang taga-Greenland na di kontento sa Denmark at gumawa sila ng ulat na nagsasabing karamihan sa mga taga-Greenland ay gustong mapabilang sa Amerika. Makabuluhan ang pamagat, isang sipi. Nagprotesta ang mga taga-Greenland laban sa Denmark dahil sa dekada ng sapilitang pagpapasterilize at masamang kondisyon. Narito, magbibigay ako ng 3 mahahalagang sipi mula sa materyal na ito. Sipi. Ang unang taga-Greenland, si Amarok Petersen, ay nalaman ang masakit na katotohanan kung bakit hindi siya maaaring magkaanak at na ang Denmark ang may kasalanan dito. Habang dumaranas ng malubhang problema sa kanyang matris, natuklasan ng babae na mayroong siyang intrauterine device sa kanyang katawan na hindi niya alam na nandoon. Mas malinaw ang hindi pagkakapantay-pantay sa pangingisda, ang pangunahing industriya ng ekonomiya ng Greenland. Ayon kay Elias Lunge, 40 taon ng mangingisda, ang mga Greenlander ang nagtatrabaho pero Denmark at malalaking korporasyon ang kumikita. Sa ibang lugar, dolyar, 1.86 lang ang bayad sa mangingisda kada kilo ng bakalaw. Pero ayon sa siyensya, ito ay nagkakahalaga ng 2.75. Pagkatapos ng pagpoproseso at pagbebenta sa ibang bansa, sobrang tumataas ang presyo. At ang ikatlong sipi, para sa maraming residente ng Greenland, ang interes ng Estados Unidos ay naging sanhi ng discomfort. Ngunit sa parehong panahon ay nagbigay linaw din sa sitwasyon. Hindi dahil gusto nila ng aneksasyon, kundi para ipakita kung gaano kaliit ang autonomiya ng Greenland. Kung naniniwala ang Denmark na Greenland ay pag-aari ng mga Greenlander, sabi ni Petersen, dapat nila kaming hayaang magdesisyon para sa sarili namin. Kayo na ang bahalang magpasya, pero para sa akin, manipulatibo ito at ipinapakita na hindi nasisiyahan ang mga Greenlander sa Denmark. Sa Greenland at Denmark ngayong Enero, 18 nagprotesta ang mga tao laban sa banta ni Trump na sakupin ang Arctic na isla at may panawagan na bigyan ang mga mamamayan nito ng karapatang magpasya para sa kanilang sariling kapalaran. Sa Denmark, libo-libo ang nagtipon sa mga kalye ng Copenhagen, Aarhus, Aalborg at Odense bilang pakikiisa sa mga taga-Greenland. Nagsimula ang kilos protesta sa Nuuk, Greenland, kung saan may nangyaring kawili-wiling insidente. Bago mag-14:00, humigit kumulang 5,000 tao ang nagtipon sa protesta.
5,000 tao. Ito ay malaking bahagi ng populasyon ng isla na opisyal na may 56,000. Ibig sabihin, halos 10% ng populasyon, marami iyon. At heto, ang mga tao ay nagwagayway ng mga placard na may mga nakasulat na tulad ng Yankee, umuwi ka, at dakila na ang Greenland, hindi na namin kailangan ng Make Greenlandia Great Again. At dito, nabasag ang propaganda ng New York Post sa isang tanging pahayag ng isang nagpoprotesta. Nagpahayag si Camilla Zising, tagapangulo ng pinagsamang asosasyon ng mga Inuit na siyang katutubong mamamayan ng isla. Nagpoprotesta kami laban sa plano ng Amerika na aneksahin ang Greenland at hinihiling ang paggalang sa Denmark at karapatan ng Greenland sa sariling pagpapasya. Umaasa ako na maipapakita natin na marami sa atin ang sumusuporta sa Greenland. Ulitin ko, siya ay isang Inuit at siya ay kinatawan ng katutubong mamamayan. Mabilis ding pinuna ng mga lider ng Europa ang banta ni Trump. Sinabi ni Pangulong Emmanuel Macron ng Pransya na hindi katanggap-tanggap ito at magkakaroon ng tugon ang Europa kung mapatunayang totoo. Ngayon, may emergency meeting sa Brussels. Sinabi ni Macron na kakausapin niya ang lahat ng lider ng Europa para magdesisyon kung paano sabay-sabay tutugon sa mga banta ni Trump. Sinang-ayunan ni Punong Ministro Keir Starmer ng United Kingdom ang sentimentong ito at sinabi sa pahayag niya, mali ang magpataw ng taripa sa produkto at serbisyo ng mga kaalyado para sa kolektibong seguridad ng NATO. Sinabi ni Punong Ministro Jonas Gahr Støre ng Norway, walang puwang ang mga banta sa pagitan ng mga kaalyado. Ayon kay Pangulong Alexander Stubb ng Finland, mas mabuting pag-usapan ang mga problema sa pagitan ng mga kasosyo kaysa gumamit ng pamimilit. Sabi ni Tagapangulo Antonio Costa ng European Council, kinokoordina niya ang mga aksyon ng mga miyembrong estado ng European Union. Si Tagapangulo Ursula von der Leyen ng European Commission ay tumutol din sa banta ng pagpapataw ng taripa, na nagsabing pinahihina nito ang transatlantikong relasyon at maaaring magdulot ng mapanganib na pababang siklo. Sinabi ng European Parliament na lumampas si Trump sa hangganan. Dapat itigil ang kasunduang pangkalakalan ng European Union at United States hanggat may banta pa mula sa United States at ito ay daan-daan at daan-daang bilyong dolyar na. Sa madaling salita, nagpasya ang Europa na sagutin si Trump sa sarili niyang paraan. Pero kung iniisip mong Greenland lang ang usapan dito, sa kasamaang palad, hindi. Naisip ni Trump na magtayo ng sarili niyang United Nations. Iminungkahi ni Trump ang bagong internasyonal na konseho ng kapayapaan, kung saan ang permanenteng miyembro ay magbabayad ng hindi bababa sa 1 bilyong dolyar. Ayon sa draft ng charter, si Trump ang magkakaroon ng buong kontrol sa organisasyong ito. Siya mismo ang magpapasya kung sino ang iimbitahan. Siya rin ang mag-aaproba ng lahat ng desisyon at magkakaroon ng kontrol sa mga pondo. Desisyon ay gagawin sa karamihan ng boto, ngunit kailangan pa rin ng aproba ni Donald Trump para maging epektibo. Nakakatuwa, ang mga bansang magbabayad ng tig-1 bilyong dolyar ay magiging lifetime member ng organisasyon, habang ang iba ay 3 taon lang miyembro. Sabi ng mga kritiko, ito raw ay pagtatangkang lumikha ng bagong United Nations, pero sa ilalim ni Donald Trump. Ibabahagi ko pa ang ideyang ito sa susunod na episode. Mga kaibigan, ilagay ang opinyon at saloobin sa comments. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at ilike ang episode. Kung naging interesante at kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito, maaari ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube sa pamamagitan ng inyong donasyon o pag-subscribe gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Yan lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.